saan patungo. Puso at isip ko litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapanood sa page ng UPC Bulan Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po mga kapatid ang biyaya at kapayapaan na mula sa ating pong Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga na tayo po ay magkakasama-sama sa espiritual na pag-aaral. Ito po ay ang mga salita ng Diyos na magiging kalakasan ng ating pong mga buhay paglilingkod sa Panginoon. Saan man po kayo naroroon mga kapatid, nawa ay sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pag-akay sa atin patungo sa kanyang katuwiran at kabanalan ay madama ng ating pong mga kababayan.
Hayaan po natin na ang programang ito ay kasangkapanin ng Panginoon sa maliliit po naming mga kakayahan sa tulong ng Diyos ay mabigyan po tayo ng spiritual na patnubay tungo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, Sorsogon, at maging sa ating mga tagapakinig sa radyo, sa lahat ng mga lugar, mga coastal barangay ng Bulan, North and South coastal barangays. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Good morning po sa inyo mga kapatid. Ang ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maging ang ating congregation sa Santa Remedios Bulan. I-bless po kayo mga kapatid at patuloy tayo maglingkod na may kagalakan. Batiin po natin ang mga newly baptized. Praise the Lord. Isang katagumpayan na ipinagkaloob ng Panginoon. Ang ating bagong bukas na Bible study sa lugar ng Barangay Aquino sa Guyal Family ay nagpasya po na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kahapon mga kapatid, before ng prayer meeting, 3 ang nagpabautismo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay panibagong katagumpayan, bunga po ng ating mga evangelism effort, radio program, pinagsama-samang pagsisikap na kapatiran at sa kabuuan ng gawain ng Panginoon ay patuloy po na ang Diyos ay kumikilos at nagliligtas ng maraming mga kaluluwa. So sa Diyos lamang po ang kaluwalhatian, ang papuri at pagsamba. So another victory na ipinagkaloob ng ating Panginoon. At sa programang ito, wala tayong ibang itinataas kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. So ang programang ito ay purely spiritual program and result-oriented po tayo mga kapatid. So hindi tayo basta lang nagpo-programa for the sake na magkaroon ng program. So tayo po ay patuloy na sinasamahan ng ating Panginoon sa kanyang habag at biyaya ay nagkakaroon ng mga victorious result mga kapatid ang ating mga ginagawang pagpapagal sa gawain po ng Panginoon at marami ang mga taong hinihipo ng Diyos upang maglingkod sa kanyang dakilang pangalan. So sa lahat po ng mga Bible study teachers ng UPC Bulan Church, mga cell group leaders na masigasig na ginaganap ang inyong mga ministeryo sa gawain ng Panginoon, i-bless po kayo ng ating Panginoon, more souls to be saved, and the Lord will bless your family habang ginagawa nyo po ang kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, pagpalain po kayo ng Diyos at sa mga nais pong magpaabot ng mga messages, maaari yan ay may mga prayer request o kaya mga katanungan, mga testimonies kung paano kayo napagpapala sa pamamagitan ng pagsubaybay daily sa ating pong programa. You can text us at 0951-932-0038, 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. Good morning sa ating mga viewers online. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngunit bago ko po isa-isahin yung ating mga viewers, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan dito sa Bulan sa ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon from Saturday to Sunday. So dyan po sa UPC Magsaysay Bulan, ang ating pagsamba ay Sabado alas 6:30 ng umaga. At dyan naman po sa UPC Iquirino Bulan, ang ating pagsamba ay Sabado alas 8 ng umaga. Sunod-sunod po yan mga kapatid. Palipat-lipat lang yung inyong lingkod upang tuloy-tuloy po ang gawain. At pagdating ng Sabado, Linggo rather,
Ang ating pagsamba ay alas 7 ng umaga dyan po sa ating panambahan sa Santa Remedios UPC Church Bulan. Araw ng linggo alas 7 ng umaga. So yan po yung ating tatlong batch ng Sunday services na pwede nyo pong pagpilian. Depende po kung saan kayo malapit. Purihin ang Panginoon. Batiin natin si Brother Reuben Gordola and ang kanyang mga kapamilya dyan po sa Santa Remedios Bulan. Ganon din si na Brother Nelson Gocoyo, Startes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Santa Remedios, i-bless po kayo ng ating Panginoon. So ngayon po ay ating batiin ang ating mga viewers. Si Brother Bernardo Matilde Sidugen, thank you for watching. Brother Andy Orozco, salamat po sa pagsubaybay. Si Jen Matugas, thank you for watching. Sister Cristita Bugayong, Sister Rebecca Montimor, thank you for watching. Sister Rica Guanyeso, dyan po sa Tarhan. At maging Sister Jane Ioy, good morning, dyan po sa Zone 7. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging Sister Gemma Guelas sa Santa Remedios, good morning. Sister Arlinda Bandoho Borak, Sister Mila Dumalayas, si Brother Felix Musa sa Saudi, thank you for watching. Praise the Lord. At maging Sister Regine Chuji ng UPC Japan, good morning po sa inyo. Si Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, good morning. At i-bless po kayo ng Panginoon, Sister Nanette. At si Brother Joe Lorenzo Acosta, si Brother Nelson Viasca, Brother Ismael Sahulga, Sister Lisa, thank you for watching dyan po sa Japan. Si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton, Magallanes. Good morning din sa Labini family dyan po sa Biton. Sister Christy Disuyo, sa Bacon, Sorsogon, thank you for watching. Sister Remy Camia Pascal, thank you for watching from UPC Apostolic, ayan, Salitran Church, Dasmariñas, Cavite. Ayan. Sister Elena Morata Burabo, thank you for watching. Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Sister Arlene Barela, thank you for watching. Salamat po. Sister April Santos, Sister Eileen Zabala, Sister Lita Sultan, Sister Ellen Del Rosario, thank you po. Sister Rose Bordeos, UPC I Nocentes Lagin, thank you for watching. Maging si Sister Perla Alos, thank you for watching. Si Pastora Sheila May Piñaranda, dyan po sa Sabah, Malaysia, UPC. Sister Jane Ramirez, thank you for watching. Sister Margie Isiha sa Santa Remedios. Sister Glady Novelo Leona Ponyo, ayan, pagpalain kayong mag-asawa, pagpalain kayo at ang inyong buhay ay patuloy na samahan po ng ating Panginoon. God bless sa inyong family. Sister Agnes Laudit, ayan, good morning. Maging si Brother Ronald Galang Hipolito, si Brother Romel and Sister Mylene Hipolye, thank you for watching. Sister Maricho Albao sa Masbate. At maging si Sister Dalia Barreto Pidlawan, thank you for watching. Sister Regalo Senior, Sister Nancy Dangla, Sister Mayet Domingo, Sister Hasmin Laureta, Sister Angelita Liguro, thank you for watching. Sister Jessie Baskina Manlangit, Sister Siren Gotis, good morning. At pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Valencia Punsalan, thank you for watching. Sister Laura Gumban, Sister Alia Tricia Sadol, dyan po sa Dubai. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Joel Tinoco, ayan, thank you for inviting your members
to watch our program. Praise the Lord. I-bless kayo ng Panginoon. Sister Rene Rose Timike, good morning. Sister Mayet Domingo, Sister Christine, dyan po sa UPC Japan, good morning. At maging Sister Christy Rosari Magkayan and family, good morning. Ayan, sabi ng aking inaanak, Sister Gladys Novelo Ponyo, watching from Samar. Ayan, thank you mga inaanak. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging si Joanne Fabelia Solis, good morning. Si Mugay Arisga, thank you for watching. Sister Zinaida Obado Doctolero, ayan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Helen Ditera, o sa lahat ng mga viewers natin, paki-share na lang po ng ating video ito upang marami po ang maabot ng mga salita ng ating Panginoon. Yan po ang ating maitutulong mga kapatid sa programang ito. Mag-subscribe and then i-share po natin yung ating video upang makatulong po tayo sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. To God be all the glory. Patuloy po tayo mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa Panginoon bago tayo dumako sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong katapatan at kabutihan. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, na sa umagang ito ay pinagkalooban mo kami ng panibagong kalakasan upang patuloy po namin maipaglingkod sa iyo ang aming pong mga buhay. Panginoon, dalangin po namin na dalisayin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa iyong banal na harapan. At dalangin po namin ang iyong pagkilos sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Ano man ang kanilang mga pangailangan ay iyo pong katagpuin. Ang mga nasa pagdadalamhati ay pagkalooban mo ng kaaliwan at pag-asa, Panginoon. Ang mga nasa karamdaman ay pagkalooban mo po ng kagalingan at bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo. Ang mga nasa pagsubok, pagkalooban mo po ng kalakasan, Panginoon. At ang mga naliligaw ng landas, akayin mo po sa liwanag ng iyong banal na salita na kami magsama-sama sa iyong katuwiran, sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Ang aking pag-asang taglay sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating pong programa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, ay ating pong buksan dito po sa John chapter 12 verse 24 up to verse 25. Ang sabi po dito mga kapatid, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Ang pag-aaralan natin ngayon mga kapatid ay ang benepisyo
ng pagiging patay. The benefits of being dead. So, makinig mabuti para makaunawa po tayo kung ano ang ibig sabihin ng title na ito ng ating pag-aaralan, mga kapatid. The benefits of being dead. Tayong mga nabubuhay, if we will be honest, mga kapatid, hanggat maaari ay iiwasan natin at iniiwasan natin yung kamatayan. Sapagkat kahit sinasabi natin na mahirap ang buhay sa mundong ito, lamang pa rin lagi yung masarap mabuhay, mga kapatid. Kung kaya't ang mga tao ay gumagawa ng paraan sa kabila ng pinagdadaanan ay makasurvive. Maliban na lang doon sa mga mahihina ang loob na kapag may mga pressure sa buhay ay nakakapag-isip ng pagkitil sa kanyang sariling buhay. Bibihira naman po yung ganon, mga kapatid. Karamihan sa ating mga kababayan, we want to survive, mga kapatid. Gusto nating makasurvive sa anuman ang ating struggle sa buhay. Sabi nga, hanggat may buhay ay may pag-asa. So ano ang ibig sabihin nito na ating pag-uusapan about the benefits of being dead? Atin pong itong tingnan sa spiritual na aspeto ng ating buhay na may kailangang mamatay sa buhay nating ito kung gusto nating mayroong mabuhay. Ang sabi po ng binasa natin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. So, sa mga magsasaka, ayan, makakarelate po kayo sa aking sasabihin at sinasabi. Kung kayo ay merong itinatagong binhi na itatanim, mga kapatid, hanggat hindi natin yan ibinabaon sa lupa upang mamatay, hindi tutubo ang panibagong usbong. Halimbawa, butil ng mais, butil ng palay, kailangan yan ay mailagay sa lupa. At yung butil na yon, for example, yung mais, na itatanim mo sa lupa, mamamatay na po yon. Yung butil mismo na yon. Subalit mula doon sa butil na yon na mamamatay na, ay tutubo yung panibagong usbong na magbibigay ng bunga, mga kapatid. Higit doon sa itinanim mo na mamamatay, ay bubuhay, tutubo ang panibagong mais na magpuproduce ng 100 times compare doon sa iyong itinanim. Ito po ay tumutukoy sa sacrifice. Kung gusto natin makakita ng mga pagtatagumpay sa buhay na ito, kailangan we must be willing to sacrifice something, mga kapatid, sa buhay natin kung nais nating may makitang katagumpayan. Now, pagdating sa spiritual, kailangan daw yung ating flesh ay mamatay upang magkaroon ng bagong spiritual na buhay sa Panginoon. Praise God. Bakit kailangan mamatay? Ibig sabihin, pag ang tao ay patay na, wala na siyang resistance. Amen. Mahirap sumunod sa Diyos kapag buhay ang ating flesh. Yung ating makalaman na mga desire, yan ang nagiging hindrance para hindi natin magawa 100% yung kalooban ng Panginoon. So in order for our spirit
mga kapatid, to follow the will of the Lord, our flesh must die. Dahil kapag namatay na yung ating flesh na desire, fleshly desire, tuloy-tuloy na tayong makakagawa ng kalooban ng ating Panginoon. So, ang ating laman dapat isuko sa Panginoon, simbolo ng kamatayan, dahil ito ay madalas na hadlang sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. You can do anything you want to the dead body, because the dead know not anything. Ecclesiastes chapter 9 verse 5, for the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. So our flesh must die to sin in order for us to live in the Spirit. Ang ating laman ay dapat mamatay sa kasalanan, simbolo ng repentance, mga kapatid, upang mabigyang daan na mabuhay ang ating mga espiritu. Magkalaban po kasi yung laman at yung espiritu. Sabi nga po, mga kapatid, the spirit is willing, but the flesh is weak. So, pagdating sa usaping paglilingkod sa Panginoon, laging mayroong resistance yung ating flesh. Sapagkat hindi komportable ang laman sa mga bagay na pang-espiritual. At hindi rin komportable ang espiritual sa mga bagay na makalaman. Ito po ay magkalaban, mga kapatid, na kailangan nating pagpasyahang isurrender sa ating Panginoon upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, magbunga ang ating pong mga espiritual na buhay. Romans chapter 6 verse 11, likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed into sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. So, ituring na daw natin ang ating mga laman ay patay na sa kasalanan at tayo ay buhay kay Kristo. So, mga kapatid, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. May pakinabang sa kamatayan kung tayo ay mamamatay sa pagiging makasalanan. Yung buhay na makasalanan ay mag-e-end sa ating mga buhay, mga kapatid. Yun po yung kamatayang may pakinabang. Kung tayo ay mamamatay, yung flesh natin ay mamatay sa kasalanan. At mabubuhay tayo kay Kristo. Yun po yung ibig sabihin, mga kapatid, ng ating tinutukoy na pag-aaral. Sa Romans chapter 6 verse 18, being then made free from sin, you became the servant of righteousness. Ayan. Kapag tayo ay patay na sa kasalanan, tayo ay magiging alipin ng katuwiran ng ating Panginoon. So yan po, mga kapatid, ang dapat nating makita na mahalagang bagay, mga kapatid. Praise the Lord. Tuloy tayo. Dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Alam niyo po, mga kapatid, si Jesus Christ ay simbolo din ng binhi na itinanim. Kaya si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang kamatayan niya ay magbibinipisyo tayo, mga kapatid, ng katubusan. Para siyang buto, binhi na itinanim sa lupa, si Jesus Christ,
at tayo yung mga umusbong na mga buhay na naglilingkod sa Panginoon. So, through the sacrifice of one, tayo ay naging beneficiary. He died in order for us to live. Yan po yung benepisyo ng kamatayan ni Jesus Christ. Kung walang pagkabuhos ng dugo ng Panginoon, wala tayong katubusan, mga kapatid. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. So, the sacrifice being made by our Lord Jesus Christ, mga kapatid, yun po yung sakripisyo na ang benepisyo ay pabor sa atin, mga kapatid. Namatay siya upang tayo'y mabuhay. He became poor in order for His children to be rich. Kaya nga yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos, may pangako ang Diyos diyan na pagpapala kung aayusin nila yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin dapat pagtakhan ang mga tapat na naglilingkod sa Diyos kapag pinagpapala. Dahil yun talaga ang promise ng Panginoon. Hindi natin ginugol yung blessing sa paglilingkod, pero hindi natin maiiwasan na pagtapat tayo sa Diyos, ang Diyos ay may planong tayo ay pagpalain. Kaya, ang dapat maging goal natin sa paglilingkod is to live like Christ. Mamuhay ayon kay Kristo, mga kapatid. At kapag tapat tayong naglilingkod sa Panginoon, blessings shall follow us all the days of our lives. Ano ang principle ng Panginoon? I-adapt natin yan, mga kapatid, sa buhay natin. The principle of God is written, mga kapatid, according to Matthew chapter 6 verse 33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag niya sa atin. So yan po, mga kapatid, yung prinsipyo ng Diyos sa lahat ng mga nais na makakita ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kailangan nating i-adapt yung godly principle, biblical principle. Let us prioritize spiritual things of God, sapagkat kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Kapag top priority natin ang paglilingkod sa Diyos, aanihin din naman natin na tayo ay ipaprioritize ng ating Panginoon. Maraming mga tao ngayon naalala lang ang Diyos kapag sila ay nasa ospital. Kaya lagi kang ipapahintulot ng Diyos na mahospital dahil doon mo lang naman naaalala ang Panginoon kapag ikaw ay may sakit. May mga taong ganon, mga kapatid. Payuhan mo na maglingkod, ayaw. Pero kapag nasa ospital, nagbabago na yung kanilang pagtingin sa buhay, kailangan na nila ang Panginoon, kailangan na nila ang paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, masakit man sa kalooban ng Panginoon, may mga taong pinapahintulutan ng Diyos na mag-suffer. Dahil yun lang ang tanging paraan for them to realize the importance of God in their lives. Mga kapatid. Pero kung hindi naman tayo maghihintay na tayo ay paluin pa ng Panginoon para maglingkod, hindi na tayo hahantong sa ganong mga emergency sitwasyon ng buhay natin. Kaya lang, as I observe many of our kababayan, kapag talagang maayos ang pisikal, maayos ang kabuhayan, ay talagang ayaw magpasakop sa Panginoon. Kaya kapag ako po ay nagdadalaw sa mga hospital, lahat doon ng mga pasyente ay bukas na ang puso para sa Diyos. Bibihira yung tumatanggi sa panalangin kapag nasa hospital na, mga kapatid. Minsan nga, kahit isang pasyente lang yung aking sadya para ipag-pray sa ospital,
ang tagal kong makalabas dahil pag nakarinig yung katabi na pasyente na may pinag-pray doon, magre-request na din ng prayer. Yan. Walang tumatanggi sa panalangin, walang tumatanggi sa Diyos kapag naandun na sa ospital. Yan. Ang iba pa nga pinapatawag pa yung pastor kapag nasa ospital na. Pero kapag lumabas na at okay na ang lahat, mga kapatid, tataguan na yung pastor at kung ano-ano ng mga dahilan para hindi makapaglingkod sa Panginoon. So mga kapatid, kapag ganyan ang ating sitwasyon ng buhay, ang Diyos ay hindi natin nabibigyan ng kaluguran. Masakit man sa Panginoon, pero kailangan niyang gawin na tayo po ay bigyan ng mga kapighatian sapagkat gusto ng Diyos na ma-realize na hindi natin maililigtas ang ating sarili, kailangan natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Payo sa ating mga kababayan, huwag na tayo maghintay ng mga emergency panahon, sitwasyon ng buhay, bago nating bigyan ng pansin ang Diyos. Kasi kung iisipin nating mabuti, nakakahiya naman sa Panginoon kung naaalala lang natin siya tuwing tayo ay nasa mahirap na kalagayan. Mga kapatid, although ang Diyos hindi naman tumatanggi, anytime na tayo tumatawag sa Kanya, He promised that He will answer us when we pray, mga kapatid. Pero kung ating lalaliman ang ating pagbubulay-bulay, mahihiya ka naman sa Panginoon kung tuwing may sakit ka lang, saka mo siya naalala. Tuwing may problema ka lang, saka ka nagsisimba. Nakakahiya naman yan sa Panginoon kung bubulayin mo ng malalim. Pero kung wala ka namang pagbubulay-bulay, mga ganyang spiritual, okay lang sa'yo yun. Pero mga kapatid, talking about relationship, if you want to maintain relationship with God, magiging matatag ka at magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos kahit sa mga panahon na ikaw ay may mga suliranin, mga pagsubok sa buhay na ito. Hindi lamang dahil sa pagpapala, ikaw ay maglilingkod, kundi sa lahat ng sitwasyon ng buhay, you will remain faithful and loyal to God. Tuloy tayo mga kapatid. Yung ating mga kasalanan ay dinala ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang kamatayan ni Kristo ay katubusan natin. That's the benefit of being dead. He died in order for you and for me to live. Jesus Christ suffered in order for us to be free. Ayan. Si Jesus Christ ay naghirap para tayo ay guminhawa. Siya ay naging masunurin hanggang sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay mabigyan ng kalayaan at katubusan. Siya ay nagdusa upang tayo ay lumaya. So may nagsakripisyo para may magkinabang. Si Jesus Christ ang nagsacrifice para sa atin upang tayo ay magbenepisyo. Kaya kung lalago ang ating pananampalataya, someday we will be willing to sacrifice upang magkinabang ang mas marami. Mga kapatid, alam nyo sa political world, kung matututunan lang yan ng mga politiko, yung magsakripisyo sila, kasi nangangako naman sila ng paglilingkod, yung magsakripisyo sila para magkinabang ang mga taong bayan, hindi magiging mahirap ang bansang Pilipinas. Mayaman po ang Pilipinas. Kaya lang, napupunta lang sa mga iilang magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. Yung kayamanan ng Pilipinas, pinaghahati-hatian lang yan halos ng mga baluktot at mga magnanakaw na politiko. Kung yan ay matututunan, yung pagsasakripisyo alang-alang sa pagkinabang ng mas marami,
Kokonti na lang ang ganong leader ng ating bansa, politically. Yung kagaya ng ginawa ni Jesus Christ, He suffered in order for His people, mga kapatid, to be free. Siya ay nagdusa, si Kristo. Mga kapatid, kung gagayahin ng lahat ng politiko ang ginawa ni Jesus Christ, siguro mga kapatid, napakaunlad ng bawat pamilyang Pilipino. Ayan. Tularan lang natin si Jesus Christ. Hindi inuuna ang kanyang sarili. Inuuna ang mas nakararami. Mga kapatid. In my observation, bihirang-bihira yung mga politiko na ganyan, na uunahin ang ikabubuti ng lahat at ipapahuli ang kanyang sarili. Willing to sacrifice in order, mga kapatid, to benefit yung mas nakakarami. Kasi ngayon, sa nakikita natin, mga kapatid, mga politiko, inuuna talaga nilang kanilang sarili. Kahit doon sa pagbibigay ng mga ayuda, minsan tuwang-tuwa ang ating mga kababayan doon sa 1,000 na ibibigay, 5,000. O sabihin na natin mag 10,000 pa yan. Pag yan ay inudit, mga kapatid, wala yan sa kalingkingan ng kanilang kukunin para sa kanilang mga sarili. At tayo namang mga mamamayan, tuwang-tuwa na tayo doon. Pinapila ka sa initan ng araw, binigyan ka ng 5,000 o 10,000 pa kahit ganon. Pero mga kapatid, hindi yon. Ang trabaho ng mga leader ay hindi mag-abuloy sa mga dukha, kundi bigyan ng pribilehiyo ang mga dukha upang makapaghanap buhay ng matiwasay, mga privileges. Yan po ang trabaho ng mga nanunungkulan, mag-create ng mga job and opportunities upang ang mga tao ay huwag maging tamad, may privilege silang magtrabaho. Mga kapatid. So, sakripisyo. Si Jesus Christ ay nag-sacrifice para siyang butil na itinanim sa lupa. At nung namatay yung butil, mula sa kanya ay umusbong ang pag-asa. Mga kapatid. So nawa ay, yan ay ating matutunan, mga kapatid. Self-sacrifice para sa ikabibinipisyo ng marami. 2 Corinthians 5:17, ang sinumang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito sila'y pawang naging mga bago. Ang example na ginawa ni Jesus Christ about self-sacrifice ay sinundan po ito ni Apostol Pablo. In the book of Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, sabi ni Pablo, literally, hindi man siya kasama ni Jesus Christ when Jesus Christ was crucified. Pero bakit sinabi ni Pablo na I am crucified with Christ? Dahil sinundan ni Pablo yung sakripisyo na binigay na example ng Panginoon. Si Apostol Pablo ay nabuhay din sa mga sakripisyo upang magampanan niya ang ministeryo na iniatang ng Panginoon sa kanya. Bagamat ang Diyos ay nangako ng pagpapala sa mga maglilingkod sa kanya, given na po yan. Blessing is not our goal, blessing is our destiny. Praise the Lord. Si Pablo ay nagpakita ng willingness to sacrifice upang madala niya ang ebanghelyo ni Kristo
sa lahat ng tao. By all means ay magligtas ng kaluluwa. So, napakaganda ng halimbawang ipinakita ni Apostol Pablo. At ito ay natutunan niya sa Panginoon, yung self-sacrifice para sa pagsulong ng ministeryo ng ating Panginoon. So mga kapatid, si Pablo ay kagaya rin ng butil na namatay upang umusbong ang mga bagong sibol na magbibigay ng bunga, mga kapatid, upang ito ay pakinabangan. So yan po ang ating natalakay, mga kapatid, sa umagang ito. I hope na meron po kayong natutunan, lalong-lalo na pag pinag-uusapan yung sacrifice alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon. Si Jesus Christ ay nagpakita ng sakripisyo sapagkat ang iniisip niya ay kapakanan natin. Sa mga leaders natin politically, nawa tularan din natin yung ganitong mga example ni Jesus Christ. Siya ay nag-sacrifice sa ikatutubos ng lahat, mga kapatid. At sa ministry, ganun din. Kailangan may taong magsakripisyo upang marami ang maligtas. At dapat makitaan ng ganitong willingness yung mga ngaral, mga pastor, na handang ibigay ang kanilang buhay upang ipangaral ang salita ng Diyos sa kapakinabangan ng mas nakararami. So, the same pattern, mga kapatid, na galing kay Kristo, tularan natin. In your little way of sacrifice, gawin nating pattern si Jesus Christ, mga kapatid. Na sa mga panahon na kailangan na tayo ay mag-sacrifice, na ang Diyos ay maluluwalhati, gawin natin joyfully, mga kapatid, para sa kaluguran ng ating Panginoon. So mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay at pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan po ang ating natalakay ngayong umaga, the benefit of being dead. Jesus Christ died in order for you to live. Ikaw ang nagbenepisyo nung namatay si Kristo. Ikaw at ako ang nagbenepisyo nung napako sa krus si Kristo. Kagaya siya ng butil na itinanim at namatay. At mula doon sa butil na itinanim at namatay, ay umusbong ang bagong sibol na magbibigay ng bunga. Maraming salamat po. Pagpaumanhin niyo po yung aking boses dahil inuubo po tayo. Ngunit salamat sa Diyos na tinulungan niya po tayo na mai-present yung topic na ito upang pakinabangan ng ating mga kababayan. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo, pagpapala na pinagkaloob. Maraming salamat sa iyong mga salita na ito, Diyos, ay nagbigay po sa amin ng kaliwanagan. Dalangin po namin ang iyong pagkilos sa buhay ng aming mga kababayan na nakinig sa umagang ito. Patuloy mo silang abutin ang iyong makapangyarihang kamay. Pagpalain mo ang lahat ng sumubaybay sa umagang ito. Akayin mo sila sa pagsunod sa iyong kalooban. Nawa ang paksang ito ay patuloy mong kasangkapanin upang maging huwaran, example sa aming mga kababayan na ikaw ay nag-alay ng buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magbenepisyo ng kamatayan mo. Magtamo kami ng kaligtasan, katubusan, at magtamo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Pagpalain mo lahat ng nakinig, lahat ng nag-share ng Facebook Live na ito sa kanilang mga friends. I-bless mo po, Panginoon. Ang aming mga tagapakinig sa radyo, pagpalain mo, Panginoon. Naway magsama-sama po kami sa paglilingkod sa iyo
habang may pagkakataon. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ako magtapos, sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. At abangan po natin ang ating programa araw-araw po dito sa New Gen FM 100.7, 5 to 6 in the morning. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang buhay ko ngayon